Ang pangalan ko ay Amihan. Ang bakuran namin sa Bacolod ay punong-puno ng musika ng kaarawan, may mga makukulay na Christmas lights na nakasabit sa bakod, at ang amoy ng inasal na manok ay humahalimuyak sa bawat sulok. Ang aking nanay na si Juana ay nakatayo sa hagdan ng patio. Itinaas ang kanyang baso ng mataas, nabululunan si Tirso sa kanyang serbesa. Ibinaba ko ang aking baso, pumasok sa loob at hindi na lumingon pa. Iyon na ang huling handaan ng pamilya na dinaluhan ko. Kung ang magulang mo ay nakapagsabi na ng mga salitang mas masakit pa sa inaasahan, o marahil ay yun talaga ang ibig nilang sabihin, iwanan mo sa mga komento. Mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang susunod na nangyari. Lumaki ako sa isang lumang bahay sa labas ng Bacolod, ang uri ng bahay na may bitak-bitak na driveway dahil sa maraming tag-ulan at isang garahe na amoy langis at mga lumang guwantes sa basketball. Ang nanay ang nagpapatakbo ng bahay na parang scoreboard. Lahat ng puntos ay napupunta kay Tirso. Siya ang star player ng koponan sa high school. Ang laging nauunang magkaroon ng bagong sapatos bago pa magsimula ang liga. Ang mga laro niya ang pumupuno sa kalendaryo sa pinto ng refrigerator. Ang aking ikawalo na kaarawan ay natapat sa Martes. Umuwi ako mula sa paaralan na umaasang may makikita. Marahil isang cake mula sa panaderia, iyong mura na may makukulay na icing sa ibabaw. Ngunit walang laman ang counter sa kusina, maliban sa isang sulat. May practice si Tirso. Mag-order ka na lang ng pagkain kung gutom ka. Kumain ako ng tira-tirang kaninang nakatayo. Ang sabaw ay tumutulo sa sahig. Dumating si tatay kinalaunan. Niluwagan niya ang kanyang kurbata at ginulo ang aking buhok ng walang kibo. Iyon ang kanyang bersyon ng paghingi ng paumanhin. Iba ang mga kaarawan ni Tirso. Ang buong barangay ay dumadating. Isang taon, nagrenta si nanay ng video key at bouncy castle. Sa susunod naman ay kumuha siya ng magleletsyon. Nakatayo siya sa gate habang kumakaway sa mga tao. Ikinukwento sa lahat kung paano naka 3 points si Tirso sa huling segundo ng laro. Uupo lang ako sa hagdanan, binibilang ang mga kotseng dumadaan, iniisip kung may nakapansin bang nandoon ako. Hindi ito itinago ni nanay. Malayo ang mararating ni Tirso, sabi niya habang tinutupi ang mga jersey nito. Ang tela ay malambot na dahil sa dalas ng paglalaba. Kailangan mo siyang suportahan. Ang suporta ay nangangahulugang pagsasakripisyo ng aking Sabado para maupo sa bleachers at pagbibigay ng aking baon kapag kulang ang pondo para sa kanyang tournament. Ginawa ko yon ng walang reklamo. Ang pagrereklamo ay walang mararating sa bahay na yon. Si Tatay Hernan ay nagtatrabaho sa syudad. Mga numero at spreadsheets ang hawak buong araw. Uuwi siyang pagod, huhubarin ang sapatos sa pinto, at mawawala na sa loob ng kanyang silid para manood ng TV. Kung magtataas ng boses si nanay tungkol sa bagong gamit ni Tirso, tatango lang siya at pipirma ng tseke. Pagkatapos, maglalagay siya ng sobre sa aking backpack, 500, minsan 1,000, na nakatupi ng maigi. Para sa mga libro, ibubulong niya. Tinatapik ang kanyang ilong na parang lihim naming code. O kahit anong kailangan mo. Ginamit ko ang una para kumuha ng membership sa library sa community center, kung saan nakakahiram ako ng mga libro tungkol sa programming. Isang hapon, may tournament si Tirso sa Iloilo. Naubos ang tao sa bahay. Nag-iimpake si nanay ng mga cooler, inilalagay ni tatay ang mga bola sa trunk. Nagpaiwan ako. Nagkunwaring masakit ang tiyan. Pagkaalis ng van, kumatok si Elena sa pinto sa likod. Hindi siya nagtanong. Iniabot lang niya sa akin ang isang bus pass at sinabing, "May coding club sa tech center sa syudad tuwing Huwebes. Dapat kang pumunta." Pumunta ako. Ang silid ay amoy sunob na kape at marker. Ang mga batang kasing edad ko
ay nakayuko sa kanilang mga laptop, mabilis na nagtatype. Ang instructor, isang lalaking may mahabang buhok at kupas na t-shirt ng NASA, ay tinuruan ako kung paano isulat ang unang linya ng code. Lumabas sa screen ang "Hello, Amihan," at tila may isang pintong matagal lang nakakunci ang biglang bumukas. Nalaman ito ni Nanay ilang buwan ang lumipas. Naiwan ko ang isang printout sa mesa sa kusina tungkol sa loops at variables. Hinawakan niya ito gamit ang dalawang daliri na parang kakagatin siya nito. "Ito bang pinag-aaksayahan mo ng oras?" tanong niya. Kailangan ni Tirso ng bagong sapatos. Ang luma ay pudpud na. Nilamukos niya ang papel at itinapon sa basura. Kinuha ko ito matapos siyang matulog. Iniunat ang mga gusot at idinikit sa loob ng aking notebook sa math. Nakita ni Tatay ang lahat. Nagsasalin siya ng kape. Ang usok ay namamagitan sa amin. Nagtagpo ang aming mga mata ng kalahating segundo. Siya ang unang umiwas. Kinuha niya ang kanyang tasa at isinara ang pinto ng kanyang silid. Ganyan si Hernan. Laging pinipili ang daan na walang ingay. Patuloy ang pagbibigay ni Tia Elena ng mga sobre. Hindi siya kailanman humingi ng pasasalamat. Minsan, dinala niya ako sa isang tindahan ng mga gamit elektroniko sa dulo ng bayan, yung may mga bunton ng maalikabok na circuit boards at mga kable. Gumastos ako ng 2,000 piso para sa isang sirang laptop na itinapon na ng kung sino. Naghintay siya sa loob ng kotse. Nang lumabas ako na yakap-yakap ang gamit na parang kayamanan, nagumiti lang siya at nagsabing, "Bumuo ka ng isang bagay." At ginawa ko nga. Sa bodega sa ilalim ng hagdan, na isang maliit na silid lang na may bumbilya at tiklop na mesa. Binaklas ko ito ng dahan-dahan. Ang screen ay may bitak. Ang baterya ay patay na. Ngunit ang motherboard ay umilaw nang ikabit ko ito sa isang lumang power supply. Iyon ang unang makinang naayos ko. Pinangalanan ko itong wala. Ang mga pangalan ay parang mga pangakong hindi ko kayang tuparin. Naging varsity si Tirso noong junior year. Naglabas ang lokal na pahayagan ng litrato niya sa court. Hawak ang bola, habang si Nanay ay nagniningning sa background. Ipina-frame nila ito at isinabit sa pasilyo. Sa itaas mismo ng pwesto kung saan dati nakasabit ang drawing ko noong kindergarten. Nilalagpasan ko yon araw-araw papunta sa sakayan ng bus. Mabigat ang backpack sa mga libro mula sa library at sa pinakabagong sobre ni Elena. Nagpa-party si Nanay nang makuha si Tirso ng isang scout. May mga banderitas, lobo, at isang malaking cake na may nakasulat na Future Pro sa kulay asul na icing. Kumain ako ng isang piraso sa kusina ng mag-isa habang sala ay umaalingaw sa tawanan. Natagpuan ako roon ni Tia Elena, sumandal sa counter at isinilid ang isa pang sobre sa aking bulsa. "Ituloy mo lang," sabi niya. Ang boses niya ay matatag, na tila alam na niya ang magiging katapusan. Ang bodega sa ilalim ng hagdan ang naging taguan ko. Isang makipot na espasyo na puno ng mga kahon ng dekorasyon sa Pasko at mga lumang golf club ni Tatay. Nagkaladkad ako ng isang mesa mula sa garahe. Naglagay ng isang lampara na nabili ko sa ukay-ukay sa halagang 50 piso at inangkin ang sulok na iyon bilang akin. Ang bumbilya ay bahagyang umuugong, nagbibigay ng mahabang anino sa mga pader na amoy lumang karton. Nagsimula ako sa mga libro sa library. Makakapal na libro tungkol sa C++ at Python na may mga tupi na ang pahina. Ang branch sa bayan ay may bahagi sa likod, kung saan ang aircon ay sapat ang ingay para malunod ang ingay ng mundo. Humihiram ako ng 3 ng sabay-sabay.
isinisilid sa aking backpack. At nagbibisikleta pa uwi bago pa mapansin ni nanay na wala ako. Ang pagbabasa ng code ay parang pag-unawa sa isang lihim na wika. Ang bawat linya ay isang puzzle na magkakaroon lang ng saysay kung tititigan mo ng matagal. Ang unang laptop ay galing sa perang, nasa sobre ni Tia Elena. Binili ko ito sa isang lalaki na nakatagpo ko sa parking lot sa likod ng isang gasolinahan. Kumukurap ang screen nito. Kulang ang keyboard ng letang J, pero gumagana pa. Maingat ko itong ibinaba sa bodega na parang isang kontrabando, inilagay sa mesa at pinalipas ang mga gabi sa pagbubukas ng case nito gamit ang butter knife. Napuno ng alikabok ang aking mga daliri habang nililinis ko ang fan, pinalitan ang lumubong baterya ng isa na nakuha ko mula sa isang sirang remote control. Nang sa wakas, ay umandar ito nang hindi nagka-crash. Sumandal ako at tinitigan ang kumukurap na cursor. Ang tibok ng puso ko ay mas malakas pa sa kahit anong laro ng basketball sa itaas. Natuklasan ni nanay ang aking setup isang Sabado ng umaga. Bumaba siya para kumuha ng mga palamuti sa Pasko, binuksan ang ilaw at natigilan sa pintuan. Ano itong mga basura na ito? Bulyaw niya. Sinisipa ang isang kable sa sahig. Ang mga extension cord ay nakakalat kahit saan, nakasaksak sa saksakan ng dryer. Pinulot niya ang isang circuit board na nakuha ko mula sa isang lumang printer. Ito ay dumi sa bahay. Kailangan ni Tirso ang bodega para sa kanyang bench press. Hindi ako nakipantalo. Binunot ko ang lahat. Nilihis ang mga kable at naghintay hanggang sa umakyat siya. Pagkatapos, inilipat ko ang mesa ng mas malalim sa sulok sa likod ng mga lata ng pintura kung saan halos hindi naabot ng ilaw. Kinabukasan, tumakbo ako sa hardware store noong lunch break. Ginamit ang aking pambili ng pagkain at bumili ng mas mahabang Ethernet cable. Nagbutas ako ng maliit na butas sa sahig. Idinaan ang kable paakyat sa router sa sala habang walang tao sa bahay. Ito ang aking koneksyon sa mundo. Ang mga computer sa paaralan ay laging nakalock. Pero ang library ay may mga public terminal na may internet. Nag-log in ako pagkatapos ng klase. Nag-download ng mga tutorial tungkol sa server setup at inilagay ang mga ito sa CD. Balik sa bodega, nag-install ako ng Linux sa laptop. Ubuntu, dahil sabi sa forum ay libre ito at madaling gamitin. May mga error na lumalabas sa kulay pula, pero natutunan ko silang basahin na parang mga babala. Reboot, tweak, ulit. Isang bakasyon sa Pasko, nasa isang basketball camp si Tirso sa Manila. Naging tahimik ang bahay sa loob ng isang linggo. Ginamit ko ang oras para kumuha pa ng mga piyesa. Isang kapitbahay ang nagtapon ng lumang desktop tower. Iniuwi ko ito ng hating gabi. Ang mga gulong ng cart ay umaingit sa semento. Sa loob ay may 2 hard drive, isang maalikabok na motherboard at isang power supply. Kinuha ko ang mga gumagana, hinang ko ang mga kable gamit ang hiniram na soldering iron at nakabuo ng pangalawang makina. Mainit ito at ang mga fan ay tila mga kuliglig pero nanatili itong online. Ikinabit ko ang 2 computer sa pamamagitan ng crossover cable, gumawa ng local network. Tinatawag itong cluster sa mga libro. Hindi ito magarbo, sapat lang para magpatakbo ng mga simulation na ginawa ko para sa kasiyahan. Ang isang programa ay naghuhula ng tsansa ng ulan based sa barometric data na nakuha ko mula sa isang murang sensor na nakakabit sa bintana. Ang isa naman ay nag-aayos ng mga stats ni Tirso mula sa mga clipping ng diaryo. Walang kwenta sa iba, pero nagpatunay ito na gumagana ang aking setup. Nahuli ako ulit ni nanay noong spring cleaning. Binuksan niya ang pinto, puno ang mga kamay ng mga garbage bag. "Ginagawa mong tambakan ng bahay ko," sabi niya.
Tinitingnan ang mga tower fans at magkakabuhol na kable. Kumuha siya ng isang kahon ng floppy disks at niyanig ito. Ito ang dahilan kung bakit wala kang mararating. Si Tirso ay nandoon sa labas, nag-iensayo kasamang mga pro. At ikaw naman ay naglalaro sa basura. Naghintay ako hanggang sa umalis siya. Pagkatapos ay muling binuo ang lahat. Ang salitang tambak ay umalingaw-ngaw sa isip ko, pero isinantabi ko ito. Nang gabing yun, nag-order ako ng pangatlong hard drive online gamit ang huling sobre ni Elena at nag-configure ng RAID para sa redundancy. Ang mga makina ay nag-uusap na sa isa't isa, naghahati ng trabaho at nagba-backup ng data. Pinangalanan ko ang network na wala. Ang mga label ay nagaanyaya ng mga tanong. Pagdating ng sophomore year, naging routine na ang pagpunta sa bodega. Bababa ako pagkatapos ng hapunan, may suot na headphones para hindi marinig ang TV sa itaas, at mag-code hanggang sa kumurap ang bumbilya. Ang mga forums ang naging kaklase ko, mga users na may mga handle na tulad ng Colonel Panic at Bytem na sumasagot sa mga tanong tuwing 2:00 ng madaling araw. Nag-ambag ako ng mga solusyon, nagkaroon ng reputasyon, at natutong mag-debug ng mga crashes na nagpapahinto sa buong system. Ang unang tunay na server ay nabuo mula sa 4 na itinapong tower. Inihanay ko sila sa isang metal na shelf na ibinidit ko sa pader. Ang pagpapalamig ay galing sa mga box fans na itinali ko sa frame. Palagi itong humuhuni, isang mahinang ugong na nararamdaman sa sahig. Nag-host ako ng isang simpleng website, hindi pampubliko. Isang pahina lang na nagpapakita ng uptime stats. Ang makakita ng 99.9% pagkatapos ng isang buwan ay mas masarap sa pakiramdam kaysa sa anumang report card. Hindi na muling bumaba si nanay. Magbubulong-bulong siya tungkol sa bayad sa kuryente. Pero binabayaran ito ni tatay nang walang kibo. Ang mga makina ay patuloy sa pagdami. Isa-isang piraso hanggang sa magmukhang isang mini data center ang sulok ko. Alam ko ang bawat tunog ng fan, bawat maluwag na tornilyo. Hindi ito maganda tingnan, pero akin ito. Isang sobre mula sa University of the Philippines, UP, ang dumating isang hapon, makapal na papel na may selyo ng unibersidad na kulay ginto. Natagpuan ko ito sa mesa sa kusina, kalahating nakabaon sa mga sulat para kay Tirso at mga kupon ni nanay. Ang pangalan ko ay nakasulat ng malalaking letra sa harap. Ginamit ko ang butter knife para buksan ito. Mabilis ang tibok ng puso habang inilalabas ang acceptance packet. Full scholarship, matrikula, tirahan, pagkain, at pati allowance para sa mga libro. Programang Computer Science, isa sa pinakamagaling sa bansa. Naghintay ako hanggang hapunan para sabihin ito. Ang mesa ay may ulam na adobo at mainit na kanin. Hihiwain ni tatay ang kanyang karne ng maingat. Si Tirso ay nakatingin sa kanyang cellphone. Inabot ni nanay ang sausawan. Tumikhim ako. Natanggap ako sa UP. Full scholarship. Bumagsak ang katahimikan na parang kurtina. Unang tumingin si Tirso, nakataas ang kilay. Patuloy sa pagnguya si tatay. Ibinaba ni nanay ang mangkok ng malakas. Manila, pag-uulit niya, matalas ang boses. Napakalayo niyan, sa kabilang isla pa. Inilapit ko ang sulat sa kanya. Nay, ilang oras lang ang flight, hindi ito ang buwan. Magsisimula ang klase sa Enero. Hindi niya hinawakan ng papel. Hindi ka pupunta. May mga showcase si Tirso na darating. May mga coach na darating mula sa malalaking liga. Kailangan kanya rito para sa mga lakad niya. Para ayusin ang kanyang schedule. Humarap siya kay tatay. Hernan, sabihin mo sa kanya.
Pinunasan ni tatay ang kanyang bibig gamit ang napkin. Napakalayo niyan, sabi niya. Ang mga mata ay nasa plato. Iyon lang. Naramdaman ko ang init sa aking mga pisingi. Ito ang kinabukasan ko. Hindi ako assistant niya. Humilig si nanay pasulong. Ang kinabukasan mo ay ang pagtulong sa pamilya. Kapag nakuha si Tirso, lahat tayo makikinabang. Manatili ka rito, kumuha ka na lang ng kurso sa kolehiyo sa malapit kung talagang matalino ka. Tapos ng usapan. Tumayo ako, umingit ang upuan sa sahig. Hindi niyo ito desisyon. Kinuha ko ang sulat at umakyat sa taas. Sinigawan ako ni nanay tungkol sa pagiging walang utang na loob. Pero hindi ako huminto. Sa aking silid, inilatag ko ang mga dokumento sa kama. Mga petsa ng orientation, housing forms, mapa ng campus. Pinuno ko ang lahat online ng gabing iyon gamit ang desktop ng pamilya habang naliligo si Tirso. Ang portal ay umilaw ng berde. Confirmed. Naging matindi ang mga sumunod na linggo. Binaliwala ni nanay ang mga nakaimpaking kahon na sinimulan kong itambak sa pasilyo. Nag-schedule siya ng mga physical therapy ni Tirso sa oras ng trabaho ko sa grocery store. Pinipilit akong makipagpalit ng shift sa mga katrabaho. Hinatid ako ni tatay para kumuha ng bagong ID nang walang kibo, pero tumanggi siyang pumirma sa kontrata ng dorm. Itanong mo sa nanay mo, sabi niya ulit. Dumating si Tia Elena nang walang pasabi isang gabi. Hinila ako sa garahe. Nabalitaan ko, bulong niya. Inilalagay ang isang debit card sa aking kamay. May 10,000 piso ito para sa flight at kahit ano pa. Ang kanyang mga mata ay matatag. Gawin mo ito. Nag-book ako ng ticket online. Bacolod papuntang Manila, one way. Inimprenta ko ang boarding pass sa library. Itinupi ito ng maliit at isinilid sa aking libro sa calculus. Ang gabi bago ang pag-alis, pinigilan ako ni nanay sa labahan. Kapag lumabas ka sa pintong yan, mag-isa ka na. Walang babalik tuwing Pasko. Walang pera para sa emergency. Itinupi niya ang mga jersey ni Tirso ng mabilis. Pag-isipan nung mabuti. Tiningnan ko siya sa mata. Nagawa ko na. Malamig at madilim ang araw ng pag-alis. Binuhat ko ang aking duffel bag at backpack sa labas ng 4:00 ng madaling araw. Walang gumagalaw sa loob ng bahay. Tumawag ako ng taxi gamit ang pera mula sa card ni Elena. Inilagay ng driver ang aking mga bag habang nakatitig ako sa madidilim na bintana. Ang mga ilaw ng kotse ay tumama sa driveway. Ang lumang kotse ni Tia Elena ay dumating. Lumabas siya na nakasuot ng jacket at magulo ang buhok. Hindi ko hayaang umalis kang mag-isa, sabi niya, sabay yakap sa akin ng maigpit. Nagmaneho kami papunta sa airport ng tahimik. Ang radyo ay mahinang tumutugtog. Ipinart niya ang kotse sa departures. I-text mo ako paglapag mo. Naging maayos ang check-in. Kinawayan ko si Elena mula sa loob ng security glass hanggang sa mawala ako sa paningin. Ang eroplano ay dahan-dahang umalis habang sumisikat ang araw. Pinindot ko ang aking no sa bintana. Pinapanood ang Bacolod na lumiliit sa ibaba. Nag-text si nanay ng isang beses habang nasa flight. May dinner si Tirso sa isang scout mamaya. Huwag mo kalimutang tumawag. Binura ko ito. Ang upuan sa eroplano ay naging tahanan ko pansamantala. Inilabas ko ang mapa ng campus, tiningnan ang ruta mula sa airport shuttle papunta sa aking dorm. Isang bagong simula. Sariling susi. Ang huling mensahe ni Tia Elena ay dumating pagkalapag ko. Proud ako sa iyo, bata. Bumuo ka ng isang malaking bagay. Iniligtas ko ito, pinatay ang cellphone at humakbang palabas ng terminal. Ang Maynila ay amoy
usok mang eroplano at posibilidad. Ang biyahe papunta sa campus ay umabot ng 40 minuto. Nag-check-in ako sa dorm, hawak ang plastic keycard, silid 3, 1-2 na walang laman maliban sa 2 kama at isang mesa sa tabi ng bintana. Unang inilabas ang laptop, ang makinang binuo ko ng maraming beses, isinaksak ito at pinanood ang pamilyar na boot screen. Wala nang pagtatago sa bodega. Akin na ito. Nagsimula ang orientation kinabukasan. Naglakad ako sa quadrangle na suot ang bagong sapatos at scholarship hoodie. Walang nakakaalam ng apelyido ko rito. Walang umaasa na magdadala ako ng bote ng tubig para sa ensayo. Code lang, klase, at isang malinis na papel. Dumating ang unang Pasko sa Maynila na walang nyebe, tanging kulay abong langit at dampig ng lamig sa umaga. Ang allowance ng scholarship ay sapat para sa matrikula, pero kulang para sa pagkain matapos ang upa. Nagtrabaho ako sa isang maliit na kainan sa labas ng campus. Naguhugas ng pinggan, walang katapusang pagsasali ng kape, mga tip na barya-barya. Ang manager ay binibigyan ako ng double shift tuwing weekend. Maingay ang mga plato mula pagbubukas hanggang pagsasara. Ang mga gabi naman ay nakalaan sa isang warehouse sa labas ng lungsod. Nag-aayos ako ng mga gamit medical sa ilalim ng mga fluorescent na ilaw na umuugong na parang galit na bubuyog. Mas malaki ang bayad doon. Cash para sa overtime. Mag-clock in ako ng 10:00, magkakarga ng mga kahon ng hiringgilya at benda hanggang sa mawala ang tunog ng forklift sa madaling araw. Ang tulog ay pahapyaw lang sa pagitan ng mga klase, nakayuko sa mga libro sa library. Isang Huwebes, naging busy sa warehouse. Maraming order para sa mga ventilator dahil malapit na ang flu season. Sumisigaw ang supervisor para sa mas mabilis na pag-aayos. Ginamit ko ang electric pallet jack. Pinapatakbo ito sa makikitid na daanan na puno ng mga crates. Masakit ang aking mga mata dahil sa kulang sa tulog, pero ang oras ay nagpapakita ng triple time. Masyado akong mabilis na lumingon sa isang kanto at sumabit ang gulong sa isang maluwag na strap. Tumagilid ang jack, ang isang bundok ng mga kahon ay bumagsak sa akin. Tumalon ako palayo, pero nadulas ang aking paa sa mga packing peanuts. Ang pallet ay bumagsak. Ang metal na gilid nito ay tumama sa aking bukong-bukong. Ang sakit ay parang apoy na umakyat sa aking binti. Tumama ako sa semento, nawalan ng hangin, habang tumutunog ang alarm mula sa impact sensor. Sumigaw ang mga manggagawa. "Patayin ang kuryente!" Unang yumapit si Danilo, isang matangkad na lalaki mula sa aking klase, sa algorithms na nagtatrabaho rin doon. Nakita niya ang lahat mula sa loading dock. "Huwag kang gumalaw," utos niya habang lumuluhod sa tabi ko. Kinuha niya ang kanyang sinturon at itinali ito ng mahigpit sa itaas ng pamamaga bilang tourniquet. "Itaas mo ang binti mo." Inilagay niya ang binti ko sa isang nakatuping kahon. Tinawagan ng siyam isa-isa sa kanyang phone. Ang manager ng warehouse ay palakad-lakad, nagbubulong-bulong tungkol sa incident reports. Dumating ang mga paramedics sa loob ng ilang minuto. Nilagyan nila ng splint ang bukong-bukong ko at isinakay sa stretcher. Sumama si Danilo sa ambulansya, hawak ang aking backpack. "Hindi mo ito babayaran," sabi niya nang tumutol ako sa bayad. Sagot ito ng workers' comp. Sa ER, nakita sa x-ray na may bali. Walang operasyon, pero kailangan ng boot at saklay. Ang doktor ay nagreseta ng pahinga na hindi ko kayang bayaran. Hinatid ako ni Danilo pabalik sa dorm, gamit ang kanyang lumang kotse. "Kailangan mo ng tulong sa mga notes," sabi niya. Nagsimula siyang pumunta pagkatapos ng kanyang shift. Dala ang laptop, ibinabahagi ang mga code mula sa lecture. Sabay kaming nagdebug ng mga assignment. Nagpapalitan ng energy drinks para makapag-concentrate.
Sinisanti ako ng warehouse noong sumunod na linggo dahil sa pulisiya pagkatapos ng aksidente. Binawasan din ang oras ko sa kainan. Malapit na ang bayaran ng upa. Pumunta ako sa financial aid office, humingi ng emergency funds. Inalok nila ako ng loan na may interes. Nagpadala si Tia Elena ng 3,000 mula sa kanyang ipon. Walang tanong. Ipinambili ko ito ng pagkain at pamasahe sa bus. Iminungkahi ni Danilo ang isang ideya habang kumakain kami ng pizza sa lounge ng dorm. Pareho tayong lunod sa data ng medical supply mula sa warehouse na yon, sabi niya habang pinupunasan ang sarsa sa kanyang baba. Nawawala ng track ang mga ospital sa inventory tuwing may surge. Paano kung gumawa tayo ng software para mahulaan ang kakulangan? Gumuhit siya ng mga flowcharts sa mga napkin, mga machine learning models na nakabase sa shipment logs. Tinitigan ko ang mga diagram. Ang bukong-bukong ko ay kumikirot, pero ang mga numero ay nagkaroon ng saysay. May access kami sa mga public datasets mula sa DOH at mga record na nakopya ko bago ako masisante. Si Lito, isang senior sa bioinformatics, ay sumali sa amin matapos kaming marinig sa computer lab. Dala niya ang galing sa neural networks at isang tahimik na seryosong ugali na nagbalanse sa enerhiya ni Danilo. Nag-code kami sa basement ng engineering building, gamit ang mga monitor na nakuha namin mula sa surplus sales. Ang prototype ay tumakbo sa aking lumang laptop, kasama na ang desktop ni Danilo at ang gaming rig ni Lito. Kinukuha nito ang mga order history at minamarkahan ang mga mababang stock sa mga critical na gamit tulad ng PPE. Ang accuracy ay umabot ng 85% sa mga test data. Nagsimula ang mga demo sa mga investor ng maliliit, mga pitch sa mga professor, pagkatapos ay sa mga lokal na health startups. Itinatag namin ang BioPredict AI at nag-file ng patent para sa algorithm. Isang seed round ang dumating mula sa isang angel investor na nawalan ng kamag-anak dahil sa kakulangan ng supply noong nakaraang pandemya. Ang check ay may 6 na numero sa piso. Nag-arkila kami ng isang maliit na opisina sa itaas ng isang vape shop. Puno ng whiteboards ang bawat pader. Si Danilo ang humawak sa operations. Si Lito ang nag-ayos ng mga models at ako ang namahala sa development. Ang mga saklay ay napalitan ng walking boot hanggang sa naging sapatos na lang hulit. Ang bali ay gumaling. Medyo tabingi pero matatag. Inilunsad namin ang beta kasama ang 3 ospital na partner, mga dashboard na nagbibigay ng babala sa mga procurement teams sa real time. Nagsimulang pumasok ang kita mula sa mga subscription. Tumawag si nanay ng isang beses mula sa Bacolod. Nakakuha si Tirson ng kontrata sa isang minor league. Balita niya, ang boses ay maliit. Dapat mo siyang batiin. Hinayaan ko lang itong tumunog hanggang sa mapunta sa voicemail. Nag-text si Tia Elena ng congratulations sa launch at naglagay ng coffee emoji. Mabilis na lumaki ang platform. Kumuha kami ng 2 intern at inilipat ang mga server sa cloud. Ang BioPredict AI ay naging sandigan ng mga panrehiyong health networks. Nahuhulaan ang mga surge bago pa ito lumabas sa balita. Ang pangalan ko ay lumitaw sa mga listahan ng mga matatagumpay na kabataan. Nakipag-high five sa akin si Danilo pagkatapos ng unang malaking renewal. Mula sa sahig ng warehouse hanggang dito, tawa niya habang itinuturo ang gulo sa opisina. Tumanggulang si Lito, abala na sa pag-type ng susunod na update. Ang aksidente ay naging isang pilat na lang sa ilalim ng aking medyas. Isang paalala na ang pagbagsak ay minsan nagtuturo ng daan pataas. Isang email mula sa TechCrunch ang dumating sa aking inbox isang Martes ng umaga. Ang subject line ay 30 under 30. Napabilang ako sa listahan.
Iniklik ko ito mula sa aking mesa sa opisina habang lumalamig ang kape sa tabi. Ang artikulo ay non-profile sa BioPredict AI bilang tool na nakakatipid sa mga ospital ng milyon-milyong piso mula sa nasayang na inventory. Ang litrato ko na kinuha sa isang conference ay katabi ni Danilo at Lito. Tinawag kaming trio na nagpabago sa data para makapagligtas ng buhay. Sumabog ang pagkilala. Ang mga notification sa LinkedIn ay hindi humihinto. Ang mga investor ay nagpapadala ng mensahe at ang mga imbitasyon sa conference ay nagpatong-patong. Lumipad kami sa San Francisco para sa awards gala. Nagrenta ng mga tuksedos at isang gown. Sa entablado, binasa ng host ang aming bio habang ang mga spotlight ay umiikot sa madla. Hawak ko ang glass trophy, pinasalamatan ng team, at naging maikli lang ang aking pananalita. Kumuha ng mga litrato ang mga tao. May sumisigaw tungkol sa mga usaping pagbili sa aming kumpanya. Pagbalik sa Maynila, ang aming platform ay humarap sa isang tunay na crisis. Nang isang malakas na bagyo ang nagpabagsak sa kuryente sa Visayas, ang aming system ay nagre-route ng mga gamot mula sa mga hindi apektadong warehouse, iniiwasan ang kakulangan sa mga ICU. Ang mga admin ng ospital ay nagpadala ng mga thank you emails na may mga kwento ng mga pasyente, mga lola na nakakuha ng chemo sa tamang oras, mga bata na nakatanggap ng insulin nang walang antala. Ang kita ay umabot sa 7 numero mula sa mga lisensya ng kumpanya. Isang malaking pharma giant ang lumapit makalipas ang 6 na buwan. Ang kanilang VP ay lumipad gamit ang isang private jet at binisita ang aming opisina. Pinag-aralan ang mga numero sa whiteboard. Ang alok ay dumating habang kumakain kami sa isang rooftop restaurant. Isang 8-figure na buyout, stock options at retention bonuses. Maingat na nakipagnegosasyon si Danilo para sa equity ng mga empleyado. Pinag-aralan ni Lito ang valuation models hanggang 3:00 ng madaling araw. Nilagdaan ko ang dokumento sa madaling araw nang matatag ang kamay. Natapos ang deal sa isang conference room sa Makati, mga abogado na may hawak na mga papel na mas makapal pa sa mga libro. Ang wire transfer ay pumasok sa aming mga account noong linggong yon. Binayaran ko ang aking mga student loan at nagpadala kay Tia Elena ng sapat na pera para sa isang bagong kotse. Sumagot siya ng litrato ng isang dealership na may caption na wala nang tulo ng langis. Naghahanap ako ng bahay tuwing weekend hanggang sa makita ko ang isang villa sa tabi ng Laguna de Bay. Asul ang tubig at kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ipinakita ng agent ang isang modernong bahay sa isang tahimik na bahagi. May malalaking bintana mula sa sahig hanggang kisame at isang kitchen na sapat ang laki para sa isang restaurant. Naglakad ako sa bakanteng silid. Ang tunog ng aking sapatos ay umaalingaw-ngaw sa kahoy na sahig. At naisip ko ang mga pagtitipon na walang scoreboard. Ang paglipat ay umabot ng 30 araw. Lumipat ako dala ang mga kahon na may sulat ng marker at ang laptop na nagsimula ng lahat ay inilagay ko sa counter. Ang dining area ay nagkaroon ng custom na mesa na gawa sa solidong nara. 10 talampakan ng haba. Sapat para sa 10 tao. Walang high chair, walang itinalagang pwesto. Nilinis ko ang ibabaw nito mismo. Isang weekend, ang amoy ng barnis ay matapang sa hangin. Tinulungan ako ni Danilo na buhatin ang mga upuan habang tumutulo ang pawis namin. Ito ang upgrade, sabi niya, sabay tapik sa kahoy. Dumating si Lito kinalaunan dala ang beer para sa housewarming at nag-install ng smart hub para kontrolin ang mga ilaw at musika mula sa app. Pinasinayaan namin ang mesa gamit ang pagkaing barbecue
Ang tawanan ay umaalingonggaw sa mataas na kisame. Ang kumpanyang bumili sa amin ay pinanatili kami bilang mga consultant. Lumilipad ako sa mga board meetings sa Singapore, nagpapakita ng mga quarterly forecasts, at pinapanood ang platform na maging bahagi ng pambansang network. Ang mga press release ay nag-anunsyo na ang BioPredict ay nagpapatakbo na sa 80% ng mga ospital sa bansa. Ang aking equity ay naging pondo para sa iba pang mga proyekto nang hindi na kailangang magmakaawa sa mga VCs. Ang mga kapitbahay ay unti-unting pumupunta para sa mga party sa tabi ng lawa. Si Rafael, ang nag-iisang tatay sa kabilang bahay, ay dinala ang kanyang anak na babae at isang cooler ng mga soft drinks. Nag-ihaw kami ng mga steak sa dock habang ang mga bata ay tumatalon sa tubig ng tag-init. Si Dr. Khan, ang dati kong professor sa algorithms, ay nagmaneho papunta rito para sa isang weekend retreat at humanga sa tanawin mula sa deck. Bumuo ka ng higit pa sa code, sabi niya habang nagtatagisan ng baso. Nag-host ako ng mga coding bootcamps sa basement media room. Ang projector ay nagpapakita ng mga tutorial sa pader. Ang mga lokal na kabataan ay natututo ng Python habang kumakain ng pizza. Ang mga mata ay nanlalaki sa server rack na humuhuni sa sulok. Isang bata ang nakagawa ng fix sa isang bug sa aming open source repo. Ipinadala niya ang kanyang pull request at na-merge ito ng live. Ipinadikit ko ang commit message na yon sa itaas ng chimenea. Ang mesa ay nakaranas ng unang Noche Buena na walang drama ng pamilya. Hinati ni Danilo ang hamon. Gumawa si Lito ng mga cocktail na may maraming dayap. Ang anak ni Rafael ay nag-ayos ng mga napkin na tila mga gansa. Kumain kami hanggang sa mabusog. Ang mga pinggan ay nakatambak sa lababo habang ang tubig ng lawa ay humahampas sa labas. Walang sinuman ang tumitingin sa scores o scouting reports. Ang mga perks ng acquisition ay kasama ang isang kumpanyang kotse. Pumili ako ng isang hybrid SUV at ipinark ito sa garahe. Ang mga umaga ay nagsisimula sa kape sa dock, ang laptop ay nakabukas sa mga market dashboards. Ang perang nakuha ko ay nakalagay sa index funds, lumalago ng tahimik. Nag-donate ako ng malalaking halaga para sa mga STEM scholarship sa UP, anonimo sa simula. Sinundan ito ng TechCrunch para sa isang Where Are They Now na artikulo. Ang litrato ay kinuha sa mesa habang ang sikat ng araw ay tumatagos sa salamin. Ang artikulo ay sinipi ako. Ang tagumpay ay hindi isang trophy. Ito ay espasyo para sa mga taong pinipili ka. Ang mga shares ay lalong tumaas. Ang halaga ng aking pera ay lumampas na sa mga kuwit na hindi ko kailanman inakala. Ang villa ay naging headquarters para sa mga piniling tradisyon. Lingguhang brunch na may mimosas, mga game night kung saan laging nananalo si Lito sa baraha. Tinuruan kami ni Rafael mangisda sa dock. Litrato lang ang kinukuha bago pakawala ng isda. Si Dr. Khan naman ay nagdadala ng mga guest lecturers. Ang mga debate ay umaabot hanggang madaling araw. Hawak ng mesa ang lahat. Mga tulo ng inumin, mga argumento, at mga pagpupugay. Naglakad ako sa paligid ng property isang dapit hapon. Ang tubig ay kasing kinis ng salamin. Ang nara na mesa ay makikita sa bintana. Bakante pero naghihintay. Malayo sa Bacolod. Walang pagsisisi. Ang buyout ay nagbigay ng kalayaan. Ang bahay sa lawa ay bumuo ng pamilyang ako mismo ang nagdisenyo. 6 na taon ang lumipas, isang imbitasyon para sa ika-60 kaarawan ni nanay ang dumating sa koreo. Makapal na card na may gold foil na mga letra. Ang sobre ay may nakasulat na luma akong address sa Bacolod na binura at ang bago ay nakaimprenta ng maayos. Binaliktad ko ito ng 2 beses, tinitingnan ang sticker ng nagpadala. Dahil sa kuryosidad,
Nagbook ako ng flight at lumapag noong Biyernes ng gabi. Ang rental car ay amoy pine freshener. Nilakbay ko ang pamilyar na ruta lampas sa high school court kung saan dating nag-eensayo si Tirso at ang kainan kung saan ako nagpupunas ng mesa. Ang lumang bahay ay mukhang mas maliit. Ang pintura ay natutuklap sa mga kanto at ang driveway ay mas malalim ang mga bitak. May mga lobo sa mailbox at ang musika ay umaalingaw-ngaw mula sa bakuran. Ipinark ko ang kotse sa dulo ng kalsada, naglakad ng naka-jeans at blazer. Ang mga bisita ay nakakalat sa patio, mga kapitbahay, dating coach, at mga kamag-anak na halos hindi ko na makilala. Unang nakakita sa akin si tatay malapit sa grill, hawak ang spatula. "Amihan," sabi niya. Walang emosyon ang boses. Niyakap niya ako ng mabilis. Amoy uling siya. Lumitaw si nanay sa pintuan. May suot na apron sa ibabaw ng kanyang damit, naniningkit ang mga mata. "Dumating ka," sabi niya, habang nagpupunas ng kamay sa tuwalya. Walang ngiti. Lumapit si Tirso. Malaki na ang tiyan na humihigpit sa kanyang t-shirt. Matamlay ang pakikipagkamay. "Uy sis, balita ko big time ka na sa tech?" Tinapik niya ang balikat ko ng masyadong malakas. Ang party ay nagpatuloy. Pagputol ng cake, mga talumpate tungkol sa pagtulong ni nanay sa komunidad. Nakatayo lang ako sa gilid habang umiinom ng tubig. Itinaas ni nanay ang kanyang baso mula sa hagdan. "Para sa pamilya," toast niya, bago itinutok ang mga mata sa akin. "May mga anak na sana hindi mo na lang nakikita araw-araw, pero dahil magkadugo, nakatali ka pa rin." Nagtawanan ang mga tao. Suminghal si Tirso. Tumingin si tatay sa damo. Ang mga salita ay tumama na parang deja vu, mas matalas sa pagkakataong ito. Ibinaba ko ang aking baso. Lumakad ng diretsyo sa kanya. "Natupad na ang hiling mo. Maraming taon na ang nakakaraan. Nakatira na ako sa Manila ng permanente." Namula ang mukha ni nanay. "Huwag kang gumawa ng eksena sa party ko." "Walang eksena," sagot ko. "Katotohanan lang." Tumalikod ako at naglakad sa gitna ng maraming tao. May mga nagbulong-bulungan. Sumigaw si Tirso tungkol sa respeto. Patuloy lang ako sa paglakad. Hawak na ang mga susi. Ang biyahe papunta sa airport ay malabo. Ang mga ilaw ng highway ay tila guhit-guhit. Patay ang radyo. Sumakay ako sa eroplano. Ang seatbelt ay nag-click bago ang take-off. Nag-vibrate ang phone habang umaakyat ang eroplano. Number ni nanay. "Tawagan mo ako. Kailangan nating mag-uusap." Ibinlock ko ito habang nasa himpapawid. Ang screen ay nagdilim. Pagbalik sa Maynila ng madaling araw, binura ako ang contact at nilinis ang thread. Wala nang notification mula sa area code na yun. Ang villa ay naghihintay. Tahimik ang lawa sa labas ng mga bintana. Nagtimpla ako ng kape, naupo sa dock at pinanood ang pagsikat ng araw. 6 na taon ng katahimikan ang nagpatunay nito. Nag-email si tatay ng isang beses mula sa isang lumang account. "Galit ang nanay mo. Nawala ang sponsorship ni Tirso." Inarchive ko ito nang hindi binabasa. Nag-text si Tia Elena ng thumbs up emoji. Wala nang iba. Ang party ay naglaho na parang isang masamang panaginip. Nagpatuloy ang trabaho. Monday calls, product roadmaps. Nagtanong ang mga kasamahan tungkol sa biyahe. Nagkibit palikat lang ako. Obligasyon sa pamilya, tapos na. Walang detalye. Ang Bali mula noon ay kumikirot pa rin tuwing malamig ang panahon. Mas malinis ang pakiramdam nito ngayon. Pinalitan ko ang aking emergency contact kay Danilo at in-update ang mga beneficiary forms. Ang nakaraan ay nanatili sa Bacolod, nakabaon sa ilalim ng mga lobo at mumo ng cake. Isang gabi, nag-ihaw ng isda si Rafael sa kabilang bahay.
Kinawayan niya ako. Ayos ka lang? Tanong niya habang binabaliktad ang isda. Tumanggu ako, tinanggap ang plato. Kumain kami sa kanyang patio habang ang mga bata ay naghahabol ng mga alitap-tap. Simple, pinili. Ang naka-block na number ay sumubok ulit mula sa isang bagong linya pagkalipas ng ilang linggo. Ang voicemail ni Tirso ay nagmakaawa, humihingi ng paumanhin. Kailangan ng pera para sa pambayad sa abogado. Binura ko ito nang hindi nakikinig. Permanente. Ang mga litrato ng kaarawan ni nanay ay lumitaw sa social media ng isang pinsan. Puno ng ngiti. Walang banggit tungkol sa pag-alis ko. Nilagpasan ko ito, ini-unfollow ang feed. Ang distansya ay hindi na nasusukat sa kilometro. Nasusukat na ito sa settings. Lumilipad ako sa business class para sa mga conference, nagsasalita sa mga panel tungkol sa AI ethics. Nagtatanong ang mga reporter tungkol sa aking pinagmulan. Binabanggit ko ang scholarship pero nilalakpasan ng iba. Ang kwento ay akin para hubugin. Binisita ako ni Tia Elena ng isang beses. Nagmaneho sa paligid ng lawa gamit ang kanyang bagong sasakyan. Hindi sapat ang salitang proud, sabi niya habang naghahapunan. Nag-toast kami gamit ang sparkling water. Umalis siya dala ang mga tira-tirang pagkain. Walang lingon sa likod. Ang imbitasyon ay napunta sa drawer. Pagkatapos ay sa shredder. Naging mga papel na confetti para sa garden bed, mga ugat sa bagong lupa. Ang Bacolod ay naging isang tuldok na lang sa weather app na tinitingnan para sa mga flight. Wala nang iba pa. Ang halumigmig ng Maynila ay pamilyar na ngayon. Ang mga umaga ay malamig mula sa tubig. Tumakbo ako sa dock path pagsikat ng araw. 1 taon na ang nakalipas. Walang card, walang tawag. Ang katahimikan ay ginto. Nag-host ako ng isang team retreat sa villa. Mga strategy sessions sa paligid ng Nara na mesa. May mga whiteboard sa paligid. Si Lito ay gumuguhit ng mga roadmap. Si Danilo ang nag-order ng catering. Produktibo, payapa. In-override ko ang nakaraan, linya por linya. Bagong commits, clean builds. Ang huling Pasko nung taong iyon, binuksan ko ang mga pinto ng villa. Malawak. Ang mga Christmas lights ay kumukutitap sa tabi ng dock. Ang amoy ng pino ay nagmumula sa puno sa loob ng bahay. Nagpadala ako ng mga imbitasyon ilang linggo na ang nakalipas. Mga simpleng card na may coordinates ng lawa. Dumating ang mga bisita, dala ang mga ulam at regalo. Ang mga gulong ay umaingit sa graba. Unang dumating si Tia Elena. Puno ang trunk ng mga box ng kakanin mula sa paborito niyang panaderia. Niyakap niya ako sa pinto. Ang kanyang jacket ay may kaunting alikabok mula sa biyahe. Sumunod si Danilo sa kanyang electric sedan. Dala ang isang case ng craft beer. Sina Rafael at ang kanyang anak ay pumasok na may dalang mga gawang bahay na tamales. Huling dumating si Dr. Khan. Maayos ang pagkakatali ng scarf. Dala ang isang lata ng mga mani. Nagtipon kami sa paligid ng Nara na mesa. 10 upuan ang puno. Ang mga kandila ay kumukurap sa mga baso. Ang mga plato ay puno ng pagkain, stuffing, at ang sikat na pecan pie ni Elena. Ang tawanan ay nangingibabaw sa tunog ng mga kubyertos. Ipinasa ng anak ni Rafael ang sabaw. Nagsali ng inumin si Danilo. Si Dr. Khan ay nagkwento ng mga breakthrough sa campus. Walang agenda, walang scorekeeping. Nag-vibrate ang phone ko sa gitna ng pagkain. Unknown number, Bacolod area code. Pinatay ko ito. Pero tumunog ulit. Pumunta ako sa kusina. Sumagot ng mahina. Ang boses ni nanay ay nanginginig. Nung wala ang lahat kay Tirso, wala na ang mga sponsorship, mawawala na ang bahay dahil sa utang.
May mga demanda pa. Kailangan niya ng tulong. Tiningnan ko ang mesa. Si Elena na humahati ng pie, si Danilo na kumukuha ng litrato, si Rafael na tinuturuan ng bata ng card trick. Sabihin mo sa kanya na tumawag ng abogado, sabi ko. Pamilya siya, giit ni nanay. May pera ka na ngayon. Ang mesang ito ay walang puwang para sa sinumang nagtaboy sa akin. Tinapos ko ang tawag, ibinlock ang number, pinatay ang phone, at bumalik sa aking upuan. Itinaas ni Danilo ang kanyang kilay. Umiling lang ako ng isa. Nagpatuloy ang usapan. Mula sa dessert, napunta ang usapan sa mga anunsyo. Tumayo ako, hawak ang baso. Isa pa, paliwanag ko. Ang Avery Lane Foundation, pondong galing sa acquisition, nakatuon sa full ride scholarships para sa mga kapuspalad na STEM students na nakakaranas ng pagtutol mula sa pamilya. Magsisimula ang aplikasyon sa Enero. May kasama itong mentorship. Nag-alok si Dr. Khan na mamuno sa board. Pinunasan ni Elena ang isang luha at tumango ng matatag. Nag-toast kami para sa fund. Ang mga baso ay nag-uumpugan. Nagtanong ang anak ni Rafael kung pwede siyang mag-apply balang araw. Siyempre, sagot ko. Ang mesa ay napuno ng mga plano, fundraisers, coding camps, at alumni networks. Ang enerhiya ay parang noong nagsisimula pa lang ang aming startup. Kinalaunan, lumabas kami para sa fireworks sa dock. Isang maliit na palabas na kinuha ko. Ang mga kulay ay sumasalamin sa tubig. Humanga ang mga bata. Kumuha ng litrato ang mga matatanda. Hinila ako ni Dr. Khan sa tabi. Ito ang legacy, sabi niya ng mahina. Nagumiti ako. Pinanood ng mga kulay na sumasabog sa langit. Ang pagliligpit ay ginawa ng lahat. Si Danilo sa pinggan, si Rafael sa mga tira-tirang pagkain, si Elena sa paglabel ng mga lalagyan. Ang mga ilaw ng puno ay malambot na nagliliwanag habang paalis ang huling bisita. Inilok ko ang pinto, tumayo ng mag-isa sa tahimik na bahay. Ang mesa ay malinis na at ang mga upuan ay maayos na nakapasok. Ang foundation ay inilunsad sa publiko noong tagsibol. Ang mga balita ay kumalat at bumaha ang mga aplikasyon. Ang unang nakatanggap ay isang babae mula sa probinsya na gustong ipakasal ng kanyang mga magulang sa edad na 18. Nag-code siya para makalaya, gaya ng ginawa ko. Nakipagkita ako sa kanya sa orientation at iniabot ang tseke mismo. Sinubukan ni nanay ng huling pagkakataon. Isang sulat na ipinadala sa lumang address, nagmamakaawa para sa rehab ni Tirso. Markado ko itong return to sender at ihinulog sa mailbox. Walang sagot na kailangan. Lumipat si Tia Elena ng mas malapit. Bumili ng kondo, 10 minuto ang layo. Ang mga hapunan tuwing linggo ay naging routine. Ang kanyang mga recipe, ang aking pagluluto. Madalas sumasama sina Danilo at Rafael. Ang mga bata ay mabilis lumaki. Nag-retire na si Dr. Khan at naging consultant para sa foundation ng libre. Ang mesa ay naging saksi sa mga milestone, mga grant awards, at mga kaarawan. Mga tahimik na Martes na may takeout. Nag-iiba ang mga nakaupo, pero ang core ay nananatili. Walang bakanteng upuan para sa pagsisisi. Sa paglipas ng mga taon, ang foundation ay nakatulong sa marami. Ang mga graduate ay nagpapadala ng mga update, mga patent na file, mga kumpanyang naitatag. Ipinadikit ko ang kanilang mga email sa itaas ng chimenea katabi ng TechCrunch trophy. Isang tahimik na gabi bago ang Pasko, naupo ako ng mag-isa sa mesa. Ang kape ay umuusok. Tahimik ang phone. Ang lawa ay nagyayelo sa mga gilid. Ang pamilya ay hindi laging nasa dugo. Ito ay ang mga taong dumating, nanatili, at pinili ka pabalik. Binuo ko yon ng buo. Pinutol ang mga lumang ugat para lumalim sa bago.
Ang aral ay naging malinaw. Ang tunay na pamilya ay ang mesang inihahanda mo, ang mga pintong binubuksan mo, at ang mga kamay na hawak mo ng walang obligasyon. Manila magpakailanman, pinili ko ito.